Pilipinas, kumusta po kayo? Nagkaroon po ng himala ngayong araw. Luzon, Visayas at Mindanao sa mga nakikinig po sa atin, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Magandang araw po sa inyo. Finally, nakalakad na po si Marcoleta matapos ideklara na siya po ay walang pneumonia. Ano to? So gawa-gawa lang pala yung press release nila noon na may pneumonia? Niloloko nyo ang taong bayan? Ngayon nabulgar kayo. Akala nyo mauutunin nyo yung Sandigan Bayan? Hindi. Ngayon, nabulilyaso kayo at biglang nakalakad si Marcoleta. Noong isang araw naka-wheelchair yan. Teka, hanapin ko yung picture ha. Naka-wheelchair yan. Teka, pinost ni Palerista yun eh. Saglit lang. Para makita ninyo, i-compare natin at after a few days, actually one day lang kasi kahapon yun eh. Bigla ngayon nakalakad na. Diyos mio, Marimar. Anyari? Wait lang, maganda yung picture na yun eh. Saglit lang ha. Ito oh. Ito oh. Oh. Naka-wheelchair si Marcoleta. Hirap na hirap lumakad. Maraming umaalalay sa kanya. At yung kanyang mukha ay very down. Walang energy. 1, 2, ilan to? May isang pulis na umaalalay sa kanya and may isang I think nurse po ito na umaalalay sa kanya naka-wheelchair. Kapag naka-wheelchair ka, ibig sabihin hirap ka maglakad o hindi ka makalakad. During that time, kahapon po ito ha, kasi yung press release nila may pneumonia. Pero from the very beginning, duda na talaga tayo na meron siyang pneumonia. Alam mo kung bakit? Kung meron ka pong pneumonia, naka-isolate ka. Ideally, in an ideal situation, dapat bawal ka makipag-meeting sa kung sino man because either ikaw ay malalala, kasi infection ka, or ikaw ay makakahawa. Dalawa yan ha. Ikaw ay lalala kasi baka may virus yung bumisita sa'yo dyan, lalala yung sakit mo, edi kawawa ka. On the other hand, baka ikaw ay makahawa sa mga bibisita sa'yo. Pero hindi po nangyari yan. Pinadalaw si Robin Padilla, pinadalaw si Inday Sara Duterte. Yan ba ang may pneumonia? Now, hindi naniniwalang Sandigan Bayan dyan. May iba mga doktor, hindi dyan sa PNP, ang sumuri kay Marcoleta at lumabas na wala po siyang pneumonia. See, nakikita nyo ka-coffee? And, nung wala na siyang pneumonia, nakalakad na po siya, nakatayo na po siya. Magic, di ba? Sabi pa ni Paler, maganda yung post dito ni Paler eh. Ayan o, thank you po sa himala. O, nakakalakad na siya. O, hindi na ginamit yung wheelchair. Ano yun? Nagkaroon ng himala, agad-agad. Uy, huwag niyong lukuhin ang taong bayan. Unang-una, hindi tayo naniniwala dyan sa Gloria Syndrome. Yung Gloria Syndrome, kapag ikaw ay politiko, kapag naaresto ka, magkakaroon ka ng sakit. High blood pressure, may heart failure, hindi makahinga, pneumonia. Lagi yan. Samantalang noon, umatin ka pa sa rally, lakas-lakas mo pa, nakakasigaw ka pa, umuulan pa, take note. Umuulan pa dyan sa rally, tapos all of a sudden, bigla kang manghihina. Ano yun? Naluloko nyo yung taong bayan. Tapos pag kinall-out namin kayo, ivlinag namin kayo sa kalokohan nyo yan, lagi nyo sasabihin sa amin, ka-coffee, bayaran ka. So tama yung ginagawa ni Marcoleta. Ka-coffee, fake news ka. Nagsinungaling kami? Hindi kami nagsinungaling. Kayo yung nagsisinungaling. Kayong mga dilis na nakikinig, nabubudol kayo nitong kampon. Hindi kayo nagtataka? Ewan ko ba sa anong klaseng utak to mga dilis na to eh. Hindi kayo nagtataka? Pagka-aresto bigla nagkasakit. Prior to his arrest, nasa rally siya, napakalakas niya. And then all of a sudden, na-aresto, nagkasakit. Na-confine ng ilang araw, diyan sa PNP General Hospital. 'Di ba? Yung normal na tao kapag nagkasakit ka, agad-agad palalabasin ka. Pero bakit? Hindi siya agad pinalabas o hindi siya nilagay sa male dormitory kasi mas maganda po yung buhay, mas convenient po yung buhay diyan sa loob ng kulungan. Number 2, nakakapag-cellphone pa siya, nakapag-post pa siya. First person yung kanyang post. Ibig sabihin siya yung nag-type, hindi admin kasi naka-first person siya eh. Paano yun? Bilanggo ka na, nakapag-cellphone ka pa, makakapag-request ka pa kung sino yung pwedeng dumalaw sa'yo. Exhibit A, Robin Padilla. Exhibit B, Sara Duterte. Tama ba yun? Hindi yung tama.
Sa ordinaryong tao gawin mo yan, hindi pwede. Kay Marcoleta, ano to? Palakasan? PNP? Oh, headline ng Manila Bulletin. Wala kaming fake news dito. Marcoleta, move to New Quezon City Jail after Sandigan Bayan finds hospitalization unnecessary. Sa Tagalog, sabi ng Sandigan Bayan, hindi kinakailangan na nasa ospital siya. Period. Sa pool. Masakit ba tanggapin? I repeat, sabi ng Sandigan Bayan, hindi kinakailangan na nasa ospital si Marcoleta, ilagay niyo yan sa kulungan. Period. Ibig sabihin, yung mga few days pala niya nasa ospital, para nakapag-relax pa lang siya dyan. Hindi pwedeng ganun. Ang ordinaryong Pilipino nga pag nakulong yan ang daming dadaanan pa para mapa-hospital ka, mapa-confine ka, tapos ikaw, special treatment. Ano yun? Walang ganun, Mars. Wag ganun. Alam natin ang sistema sa Pilipinas, ganyan. Hindi lang sa administrasyon ni PBBM. Kasi hindi naman kontrol ng presidente lahat yan. May mga pulis na inaalaw yung ganyang sitwasyon. May mga opisyal na inaalaw yan. Senator Dante Marcoleta was ordered transferred to the New Quezon City Jail male dormitory. Ngayong araw po yan, Miyerkules, July 15, after the Sandigan Bayan found that his medical condition no longer warranted continuous hospitalization. Hindi kailangan nasa ospital siya. Yung kondisyon niya ay kaya niyang mabilanggo. Kasi yun naman talaga ang katotohanan. Siya po ay isang bilanggo. Kaya ka nga binibilanggo dahil yan po ay forma ng penalty. Yan po ay forma ng parusa. Dahil ikaw po ay nagkasala. Wala pa man verdict, wala pa man conviction. Ikaw po ay nagkasala na-determine yung probable cause. Kaya ka inaaresto dahil baka gawin mo ulit yan. Kaya ka nga inaaresto. Yun yung purpose nun. Hindi ibig sabihin, naresto ka, malaya ka. You can use your phone anytime. You can request somebody to visit you anytime. It doesn't work that way. Huli kayo. In fairness sa Sandigan Bayan, very good At least, walang special treatment sa Sandigan Bayan. The Sandigan Bayan 3rd Division issued the order after considering the findings of the University of the Philippines or PGH, UPPGH and the Philippine National Police General Hospital, both of which found the 72-year-old senator fit to travel. Sarap pakinggan, no? Fit to travel. Pwede siyang magbiyahe. Not necessarily bedridden siya sa hospital bed or kung saan man yan. Fit to travel. Bagamat 72 na siya, hindi ibig sabihin na ikaw ay senior citizen na absuelto na yung mga kasalanan mo. Diba? Hindi pwedeng ganun. Nagkasala siya, Million po ang pinag-uusapan natin dito. Again, plunder po yung kanyang kaso. Hindi po simpleng kaso yan. Plunder. Mabigat pong kaso yan. In view of the findings of the UPPGH and also of the Philippine National Police General Hospital, which says that accused Marcoleta can travel, the court hereby orders the transfer of custody of accused Marcoleta to the Quezon City Jail male dormitory. Sabi po ng spokesperson ng Sandigan Bayan na si Associate Justice Carl Miranda. Bakit ayaw nila yan? Bakit ayaw ng kampo ni Marcoleta na ilipat siya dyan sa male dormitory? Number one, less convenient po yan. Unlike kapag nasa ospital ka, malambot yung higaan mo. You can eat whatever food you want. Pwede kang dalawin anytime, etc. Kapag nasa male dormitory ka, I expect meron po siyang mga kasama dyan. Hindi po yan air-conditioned, similar to what they have dyan po sa PNP General Hospital. Less convenient. Kaya ayaw nila umalis dyan Kasi mahirap ang buhay dyan sa Quezon City Jail Dormitory. Pero again nga, nagkasala kayo. That's the penalty. You have to endure. The court also ordered that Marcoleta, who is charged with plunder under criminal case number ESCRM 260018, be committed to the Quezon City Jail Male Dormitory as a detention prisoner. The order stated that Marcoleta shall not be moved, removed, transferred, or otherwise be released therefrom, unless ordered by the court. Walang magtatangkang ilipat siya sa mas magandang kulungan. Yung iba dyan, mas gusto sa krame Di ba? Yung iba dyan gusto sa Camp Crame, yung pinagkulungan nila Bong Revilla noon, nila Laila de Lima, kasi mas maganda ang buhay nila dyan Di ba? Mas convenient yan. Actually, alam ko, solo nila yung kwarto. Noon nga raw, si Bong Revilla, balita ko, everyday, meron daw pong palitsyon. So, parang hindi ka rin nakakulong. So, ang utos po ng korte, dyan siya mananatili sa dormitoryo. Bawal siyang ilipat
sa kung saan man nang walang utos ang korte. Clear po yan ha? Clear na clear. During the hearing, UPPGH Director Dr. Gerardo Legaspi said a panel of 5 senior consultants from the PGH, Department of Internal Medicine, independently evaluated Marcoleta and reviewed his medical records from the Philippine General Hospital. Legaspi said the panel found the senator comfortable, able to move on his own, and with normal vital signs. Yun yung sinasabi natin na himala. Sabi ng doktor, kaya niyang kumilos naman mag-isa eh. On his own eh. Without a police assisting Marcoleta, pushing his wheelchair, etc. Kaya niyang kumilos on his own, sabi po ng doktor. Kaya naman, kahapon, naka-wheelchair, tapos ngayon, nang sinabi ng doktor, kaya mo kumilos mag-isa, bigla nakatayo. At nakapaglakad na. Diba? Sapol kayo dyan. A repeat chest x-ray showed no signs of pneumonia, while an electrocardiogram and laboratory test also yielded normal results. Magtaka ka ha, sabi nila, hindi ko alam kung may problema ang PNP dyan. 2 days ago, may pneumonia. May pneumonia ha? 2 days after, sabi sa repeat x-ray, ibig sabihin pinaulit po yung x-ray. Pinaulit po. Sabi doon sa x-ray, walang signs ng pneumonia. In just 2 days na wala yung pneumonia, paano niya ipapaliwanag yan? Sinasabi din ng electrocardiogram, yung sa puso ito, yung may mga kinakabit-kabit ata yan, yung test na yan, ano? Normal po. Normal. Paano nangyari yung magic? Talaga nga naman, oh. Asked by the court whether Marcoleta's medical conditions pose an immediate threat to his life, sabi po ni Legaspi, none, Your Honor. When asked whether any of the senator's conditions required continuous hospitalization, Legaspi said it was unanimously agreed that there is no finding or medical condition that would require continuous hospitalization. I repeat ha, unanimously agreed. Ibig sabihin po, 5 po yung nagsuri kay Marcoleta at silang 5 ang nagsasabi hindi niya kinakailangan naka-confine, hindi niya kinakailangan nasa ospital. Not a single doctor objected or opposed. Doon sa gustuhan nila na dapat naka-hospital yan, naloko tayo ng ilang araw. Diba? PNP doctors later diagnosed him with mild pneumonia, stage 2 hypertension, degenerative disc disease, and high cholesterol. Daming sakit ah. Paano nangyari yon? Sabi ng taga-PGH, wala naman eh. Ganda nga ng results eh, normal eh. Nagkaroon po ng magic. Hay nako, niloloko tayo ng taong bayan, niloloko tayo yung mga DDS. Bakit paniwalang paniwala pa rin kayo sa kadramahan nito mga to? Hindi pa ba kayo nadadala? Panahon ni Gloria nagkasakit, naka-neck brace. O si Marcoleta nagkasakit, alam nyo na. Iba pang mga DDS vloggers nagkasakit, nakulong, nagkasakit. Ganyan din sila Jingoy Estrada. Halos lahat. Ano yun? Magic? Huwag yung lukuhin yung taong bayan. O siya ka-coffee, komento po ang inyong opinion, reaksyon sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee mamaya alas 6. Salamat PBBM Podcast, tutok po kayo ha. Wednesday, salamat PBBM Podcast, kasama natin si Palirista at si Yayam Dison. And may good news ako sa inyo. May bago po kaming programa. Mga dilis, sumanda kayo ha. May bago kaming programa, ang title po nito, On the Spot. Kasama ko si Melo Yap. Kilala niyo si Melo Yap? Magaling din po yan na komentarista. At si Vince World, 1.3 million po yung kanyang followers sa Facebook. Kasama po natin siya. 3 po kami ha, On the Spot. Malapit na po yan. Kakaibang podcast po ito. Not the typical podcast na nakaupo ka, nagdi-discuss ka, etc. Bagong-bago po ito. Kakaiba po yung ating konsepto. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa aming Facebook page, On the Spot, yung link yan makikita nyo dyan sa description box or nasa comment section. I-follow nyo na po yung aming bagong-bagong page, On the Spot. Marami po kayong dapat abangan dito. Mga DDS, humanda kayo. Your Honor! Anyway, ako'y magpapaalam muna sa inyo. I'll see you in the next video. Bye-bye.